Ayan, si VP Sara, may kasong bago Oh, ano sabi? Eto, yung kagaya nga ayun, magandang gabi po sa lahat. Ito na po yung ating susunod na tatalakayin, which is yung impeachment ni VP Sara. Siyempre, kagaya nung dati, ang mga nagpasimula nung is yung mga dilawan. Or rather yung mga sino ba? Yung 'di ba? Yung mga makakaliwa. Ayan. So ngayon, as per dun sa prediction ni Attorney Just Falsis, kasama nga tong na may impeach si VP Sara. Well, anyways, yung prediction naman it's given, no, kasi talagang maraming gigil na isulong impeachment kasi nga nagkaroon lang naman ng problema dahil sa na technical, di ba? Parang yung live natin, maraming technical difficulties. Kaya ganun. Eto. Basahin natin Sabi dito ng Bagong Pilipinas Tonight, pinaplano ng mga complainant na isama ang sinumpaang pahayag ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating bagman ni Vice President Sara Duterte sa muling paghahain ng impeachment complaint ngayong February 2026. Sa kanyang affidavit na isinumite rin sa Office of the Ombudsman, idiniin ni Madriaga ang Vice Presidente sa mga aligasyon ng pagtanggap ng pondo mula sa mga illegal na operasyon at kampanya noong 2022. Ang bagong testimonya na ito ang magsisilbing pangunahing ebidensya upang patatagin ang mga kaso ng graft at betrayal of public trust sa House of Representatives. Sa kabila nito, mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang at sinasabing hindi niya kilala si Madriaga, kasabay ng pahayag na ang mga ganitong attacks ay bahagi lamang ng pamumulitika para sa darating na 2028 election. Ayun, sabi ni Sara wala tayong magagawa. Ayan bagong ebidensya laban kay VP Sara, testimonya ng kanyang bagman, isasama sa bagong impeachment case. Ako naman, sa tingin ko, sakto lang, tama lang naman na isama yan sa case, no? Doon sa impeachment case na sinasabi nila. Kasi ayaw pumasok. Ba't ganun? So yan, no? Mali pala. So hindi natin maaalis, no? Ayan, so kayo ba? Ano ang opinion nyo, no? Okay lang, ako naman, okay naman talaga, tama lang naman na ipunin, no? 'Di ba lahat ng mga pwedeng gamitin na ebidensya, no? Doon sa impeachment na ikakasa. Siyempre mas magiging mas malakas. Ano ba 'yon? Laro-laro lang. Sa akin naman talagang dapat lang, no? Kung lahat kagaya rin ng ginawa dati, no? Pero sana nga although sinasabi nila na yung ginawang panibagong alituntunin na binigay ng Supreme Court, medyo mas mahihirapan ikasa yung impeachment diyan sa yung mga impeachment na kaso na ipa-file. Pero ayun nga, no? Ako naman naniniwala ako na mai-impeach si VP Sara ulit sa Congress, and then pagdating sa Senado, sana sana, no, mababawasan naman na ituloy-tuloy na natin kung makukulong si let's say makulong si sino to? Makulong si Cheese. Makulong si Aimee. Pati si Aimee pinakulong na Si Jinggoy. Si Cheese, si Jinggoy, si Aimee, si Joel, si Marcoleta, magsama-sama na kayo lahat diyan, hayop kayo. 'Di ba? So, yun ang magandang mangyayari diyan. So, pagka ganun yung nangyari, medyo kakabahan na rin yung ibang mga senador, baka magka-impeach na talaga, magkalaglagan na. 'Di ba?
ngayon pa na Senate President si Senate President Soto. Totoo ba? Dito si Hindi, ako talaga malakas yung ano ko na somehow, somewhere, someway mai-impeach, no? Mai-impeach si VP Sara. Ayan. So wala, ganun talaga eh. Kasi nakaligtas lang naman talaga si VP Sara dahil dyan sa ano eh. Sa na technical siya pagdating dun sa ganap niya sa Supreme Court na keso. Sige, parang gusto niyang harapin sana heads on daw, wala daw problema. Ang problema, sabi siya ng ganun, gusto naman pa, nag-file naman pala ng ano sa Supreme Court, apila. Mga kalokohan ng mga Duterte, no? Ang dami niyong pautot. Sa totoo lang. Anyways, proceed tayo dun sa ating susunod na topic. So yan yung mga aabangan natin, ang dami nating aabangan ngayong taong ito, no? Syempre, yung mga pagkakakulong ng mga bigating politicians and then pagkaka-expose dun sa mga sa iba't ibang mga korupsyon, no, na nangyayari tsaka nagaganap. Pero syempre, yung mga magagandang proyekto na natatapos, no, taon-taon. And yan nga, sa akin talaga, happy ako talaga dyan sa agriculture, no. And kasi meron ako nakausap na isa sa mga kamag-anak namin sa Mindoro, ayan. Punta na tayo dito sa ating susunod na topic. Ayan, magandang gabi po ulit sa lahat. Siyempre si si Boss Miel Rodrigo ng Siresa Force. Shout out. And ano ba yung susunod nating topic? So since wala na yan. Si Father, tapos na rin. Eto. Okay to panalo to si Eto si Maluti Kia, no? Meron na naman pautot ang walang niya. Pero wala tayo yatang niyan no? Ihuli ko na lang kaya yan. Kasi mas gusto ko tong si Vince Dizon sana